sa Senate hearing siya, mukhang may nabanggit doon sa Senator Raffy Tulfo na kino-question din doon naman sa mga programa ng irrigation. Diba? So alamin natin yung mga detalye mula po kay Arles de los Santos na nakatutok dyan sa Senado. Hi, Arles! Hi, Arles! Ang sabi, Arles? Magandang gabi, Chiki, Mase at Jovi. No? Alam nyo, kahit wala tayo sa ICI kanina, nakita natin yung balita nga na 3 na sa mga sasakyan ng mga diskaya ang naibenta na nagkakahalaga ng 38 million pesos. Pero medyo malayo-layo pa yan no, sa target na 100 million pesos. Pero kanina doon mas nag-focus tayo sa Senado no, kung saan nga hinamon ito ni Senator Raffy Tulfo, no? Ang ni administrator sa kabila ng mga questionable na mga irrigation project nito sa iba't ibang mga probinsya sa bansa. Ngayong araw kasi sumalang na ang NIA para sa 2026 budget deliberation nito kung saan humihingi sila ng 54 billion pesos. Layo nito na tugunan ang konstruksyon, rehabilitasyon at pagpapalawak maging ang monitoring ng mga irrigation system sa buong bansa. So sa budget na 54 billion pesos, 5.23 doon mapupunta sa communal irrigation system. So yan yung mga maliliit at mga papasok ng mga irrigation system na nais nga mabuo, no? At 630 million pesos naman ang para sa iba pa nitong mga programa. Binibigyan din niya no, ni Senator Kiko Pangilinan na nagsilbi namang budget sponsor ng NIA kung saan binigyan niyang diin ang halaga ng irigasyon sa mga magsasakang Pilipino. Pero after ng pero sa interpolation rather. Hi. Yeah. Nawala si Arles. Yes, Arles. Anong nangyari? Pero narinig ako Ayan, dinig ka na uli namin. Pero doon nga no sa interpolation ni Senator Raffy Tulfo, kinwestiyon niya ang kalidad ng ilang irrigation system sa bansa gaya na lamang ng Bulos Small River Irrigation Project sa San Miguel, Bulacan na nagkakahalaga ng 50 million pesos na tagged as completed na taong 2022 pa pero bumagsak ito no noong 2023 ng inspeksyonin matapos bumigay noong Bagyong Karding. Pero hanggang ngayon ay ilang taon na makalipas ang Bagyong Karding ay nananatili raw na may bitak-bitak at hindi mapakinabangan o nagkukos ng inconvenience sa ating mga kababayan. Ayon sa NIA, nirectify na raw daw ito ng kontraktor. Pero sa mga larawang kuha ng opisina ni Tulfo, nitong Setyembre lamang ay kaparehas pa rin sa sitwasyon nito ng dati kung saan maninipis ang palitada at mabilis ang pagkasira ng mga ito no lalo pa daw kapag may bagyo. Kaya ang panawagan ni Senator Raffy Tulfo ay kung maaari ay gawin no na makaka-adapt sa panahon natin no yung mga gagawing irrigation system sa Pilipinas para hindi na ito masira kung magkaroon man ng bagyo dito sa ating bansa. Pero Arles, nakausap niyo ba sino ba? NIA Admin Guillen tungkol dito? Ano yung paliwanag niya? Kasi alam mo, sa pagkakatanda ko, every time na magsasalita siya, sumasama siya sa press briefing, for example, sa Malacanang. Pagkausap mo siya, parang ang labas ng statement niya, laging walang problema sa irrigation. So, nakausap niyo ba siya kanina? Ano yung response niya dito? Actually, mas hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na makausap siya dahil after nung budget deliberation noon ng NIA, sumalag na agad yung DILG. Pero nakita natin yung kanyang mga tugon no, sa interpolation sa Senator Raffy Tulfo. Hindi kasi siya nagkaroon ng pagkakataon na magpaliwanag on his own. Lahat kailangan didirekta sa budget sponsor, which is si Senator Kiko Pangilinan. Ayon sa kanya, yung mga una daw, nakikita naman daw nila yung mga problema, no? Pero agad daw itong naaayos. Pero ang tanong kasi ni Senator Raffy Tulfo, bakit hindi lamang doon sa Bulacan nakita itong problema na ito? Bakit kaparehas ang sitwasyon sa Quezon at sa Tarlac na tila maninipis nga yung mga palitada nito, no? So yun, kumasa siya doon sa hamon ni Senator Raffy Tulfo na kakailanganin magbitiw sa pwesto kung sira-sira o mababa nga yung kalidad nitong mga irigasyon sa bansa at pag ito ay mapatunayan. So ang huling narinig natin doon parang sabay sila na magkakaroon ng inspeksyon o magpapadala ng staff si Senator Raffy and yung NIA din on their part. Arles, meron pa kaming kakamustahin na senador sa iyo ha. Pero bago yan, pakinggan muna natin yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo. So, I give you a challenge. Pupunta tayo, staff ka staff mo. Pag napatunayan na patsi-patsi lang ginawa, someone has to resign. Are you willing to resign? Challenge taken. Good. Yung pahayag po ni Senator Raffy Tulfo. Pero ngayon, kamustahin Arles, mo na. Kamustahin na natin. Nakita nyo ba si Senator Amy Marcos?
Tama ka dyan, Mase, no? Sinubukan din natin kung makakakuha tayo ng ambush interview sa kanya matapos nga yung kanya naging pasabog nitong nagdaan na INC Rally for Peace, no? Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam siya, no? At nagkaroon lamang ng konting kawain kung maaari nga makapanayam siya. Pero unfortunately, hindi tayo nakakuha ng anumang testamento mula sa kanya at dumating siya pagdating na ng budget deliberation ng DILG at pagkatapos noon ay hindi na tayo muling nakapasok doon sa plenaryo ng Senado. Sayang naman. Pero kamusta ang aurahan ni presidential sister? Katulad pa rin lang lagi, Mase, no? Ang kanyang buhok na talagang may volume lagi. And syempre, yung kanyang serious, no? Makikita mo talagang yung aura ni Senator Amy kapag pumapasok sa plenaryo, alam niya yung sasabihin niya, no? At gagawin niya. She knows what she's in for. And parang nakita natin kanina na medyo siguro may alanganin kung paano gagalaw kasama sa ibang mga kapwa-senador niya, no? Pero so far naman, naging tahimik naman ito sa gilid matapos magkaroon ng pagkakataon na magsalita sa 2026 budget deliberation. Lagi namang unfazed si Senator Amy Marcos. Sige, maraming salamat sa iyo, Arles de Los Santos. Salamat, Arles.